nasa mabuti po tayong kalagayan habang tayo ay nasa ating mga tahanan at naway sa atin ang presensya ng banal na Espiritu. Amen. Pag-usapan po natin ngayon is about the power of the Spirit-filled life. Ito po yung karugtong nung message natin nung linggo. Naway napakinggan nyo yung part 1 para pag tinuloy natin to medyo hindi tayo nagkakagulo-gulo. Amen? Kaya umpisahan ko na po. Bago tayo magsimula, tayo po ay yung buhat manalangin. Lord, maraming salamat po Panginoon sa umagang ito. Thank you po sa patuloy Lord na kalakasan na ibinibigay mo Lord sa bawat isa. Buksan mo Lord ang aming espiritu upang makapakinig Panginoon ng iyong mga salita at naway hindi lang namin ito mapakinggan kundi masagawaan namin ito sa aming mga buhay Panginoon. Maraming salamat po at ikaw po ang mag-bless ng bawat isa. Ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ito po yung karugtong ng ating message nung last Sunday, the power of Spirit-filled life na tinuro ni Pastor Wilbert Butchal about 4 years ago. Amen. Kaya at parang ano lang to, refresher lang natin. Amen. Reviewin po natin yung ating mga natutunan nung nakaraang linggo. Sabi dito, unang-una yung pinag-aralan natin yung different levels of experience with the Holy Spirit. Amen. Sabi, ang pinag-aralan natin yung iba't ibang klaseng na-experience natin ng mga kanyang mga lingkod mula Old Testament hanggang New Testament. Unang-una, yung the Holy Spirit came upon. Amen. Yung kung ang Holy Spirit daw yung panahon ng Old Testament, panahon nila David, nila Saul, ang Holy Spirit is come and go. Amen. Pupunta siya sa mga taong kanyang gagamitin at pagkatapos ay alis din siya. Amen. Pangalawa is the Spirit is with you. Amen. Ito yung panahon na ang Holy Spirit ay sumasa atin. Ito yung ang Holy Spirit is kasama ng ating Panginoong Hesus at inimpart sa atin. Amen. At pangatlo is yung Holy Spirit is in you. Amen. Dito na yung experience na ng mga lingkod ng Lord na yung umakyat ng ating Panginoong Hesus is hindi lang niya inimpart kundi talagang binigay na sa atin ng buong buo. Kasi nanahan na sa atin ang Holy Spirit sa pamamagitan. Sabi nga, we are the temple of God at ang maging daan nun is yung pagtanggap natin sa ating Panginoong Hesus. Kasi yung righteousness ng ating Panginoong Hesus ang nakikita na kaya tayo yung naging temple ng Lord. At pag-aaralan pa natin ng mas malalim yan dito sa part 2. Amen. Pang-apat, yung baptism of the Holy Spirit. Pag-aaralan natin yung immersion. Yung magiging totally immersed o 100% ang paggalaw ng Holy Spirit sa atin. Amen? Hindi na yung ating human nature, yung ating sinful nature, kundi yung spirit nature na o yung Holy Spirit ang nangunguna sa atin. Amen? Siya na yung nagiging guide natin sa ating paglago bilang isang Kristiyano. Amen? Ayun yung mga different levels ng Holy Spirit. Ngayon, doon na tayo sa baptism of the Holy Spirit. At ang isa pa pinag-aralan natin yung different kind of tongues, yung iba't ibang klaseng wika. Amen, na kailangan natin maintindihan kasi para hindi tayo nalilito, di ba? Sabak kailangan malaman natin to accurately para kapag may tinanong taas sa atin, alam natin kung ano yung pagkakaiba. Ang mga pinag-aralan natin is yung the tongues of men, ito yung mother tongue natin o yung native tongue. Ayan yung kung ano yung mga lingwahe natin, Tagalog, ayan yun. Tagalog, Kapampangan, ayan, na ginagamit ng human upang magkaintindihan. Pangalawa yung tongues of angel. Ito yung medyo hindi pa natin matatakal dahil wala pa tayong experience na makausap ng anghel. Amen. At karaniwan naman siguro kapag kinausap tayo ng anghel, kung ano yung native tongue natin, ayun din yung salita nila. Kumbaga sila yung para mas maintindihan natin. At pangatlo is yung different kind of tongues is the foreign tongues. Ito yung unknown to the speaker but understood by the hearer. Diba? Amen. Kunyari parang ako, hindi ako nagsasalita ng Koreano, bigla ako nagsalita ng Koreano fluently. Pero hindi ko naintindihan. Pero yung kausap ko na Koreano,
naiintindihan niya. Ayun yung foreign tongues. Hindi ko naiintindihan, pero yung kausap ko ay naiintindihan niya. Amen? Pang-apat, yung unknown tongues. Ito yung the spirit language. Ito yung ako hindi ko naiintindihan, yung sabi ko, pati yung kausap ko ay yung tao na naririnig is hindi rin naiintindihan. Ang nakakaintindi lang yung ating Panginoong Diyos. Kasi sabi dito is spirit language o prayer of the heavenly language. At ang nakakaintindi lang to is yung ating Panginoong Diyos. Amen? Ito yung nagpapa-edify ng ating spirit, yung unknown tongues. At pinag-aralan din natin yung how to learn and develop this prayer language or speaking in unknown tongues. Amen? Sabi dito, always connect your spirit to the Father in prayer. Amen? Pangalawa, expose yourself to corporate prayer and flow with the spirit of prayer and intercession. Ito yung mga nagsama-sama na nag-fellowship ang kanyang mga lingkod, 'di ba? Minsan meron tayong corporate prayer at habang nasa corporate prayer pa tayo, ay pa nating bumitaw sa napag-pray na natin yung bansa natin, napag-pray na natin yung church natin, pero ay pa natin bumitaw sa presensya ng Lord. Pwede tayong mag-flow in the Spirit sa pamamagitan ng speaking in unknown tongues. Pero hindi naman, sabi nga sa pinag-aralan natin, kailangan indecent and in orderly. Huwag naman yung sigawan kayo ng sigawan, hindi naman kayo nagkakaintindihan. Diba? In orderly manner pa rin, sabi ni Apostle Paul. Para hindi mag-cause ng confusion. At pangatlo, sabi dito, activate your prayer language by imitating those who are speaking fluently in tongues around you. You must start with 1 or 2 syllables but continue to press until you develop your own language. Amen? Ganun naman tayo, di ba? Katulad ng mga bata, hindi naman pagkalabas ng bata after mga 6 months, di ba? Ini-imitate niya kung ano yung sinasabi ng magulang. Di ba? Mama, papa, dada, dede, yung mga common, yung mga 2 syllables na sinasabi ng mga toddler. At habang lumalaki yung bata is nagde-develop din yung kanyang language, di ba? Pabulol-bulol, pero habang grade 1 na, syempre nag-aral na, hanggang lumalaki na, nagiging fluent na, hindi na pabulol-bulol. Ganun din tayo sa speaking in unknown tongues. Una, 2 syllable, na, la. Pero after na-develop natin, sabi nga, continuous na tayo nag-speak, nagiging fluent na tayo. Amen? Hindi naman ibig sabihin na imitate kung ano siya sabi nung narinig mo. Sabi na, shalalala ka na rin. Hindi. May kanya-kanya tayong gift ng tongues. Amen? At doon tayo na tapos nung nakaraang linggo. Amen? Ngayon, ang part 2 is filled with the Holy Spirit. Ibig sabihin ng filled, mapuno. Diba? Mapuno at nag-uumapaw. Sa Ephesians 5:18-20, sabi dito, and do not drink with the wine, for that is debauchery, but filled with the Holy Spirit, addressing one another in psalms and hymns, and spiritual songs, singing and making melody to the Lord with your heart. Amen? Sabi dito, kaysa ma-feel tayo ng drunkenness, kasi sabi nga, may spirit daw yung paglalasing, kasi yung nung araw, yung pag nagiinuman, di ba, meron pang yatapon na konti sa espiritu daw. Pero, para hindi daw manggulo. Pero, sabi ni Apostle Paul, imbis na ma-feel tayo ng drunkenness, o spirit of drunkenness, is na nakakagawa tayo ng hindi maganda, sabi dito, instead be filled with the Holy Spirit. Amen? Paano daw? By addressing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing, making melody to the Lord with your heart. Amen? Sabi, giving thanks always and for everything to God the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Amen? Sabi dito, being with the Holy Spirit is the responsibility of every believer. Amen? Bilang anak ng Diyos, kailangan ina-acknowledge natin ang Holy Spirit. Amen? Kasi kung hindi natin siya ina-acknowledge, hindi natin siya makakasama. Amen? Diba, pag meron tayong bisita, pag merong mga
may mga tawag dito, may mga event, 'di ba? Pag may dumadating na bisita, medyo prominente, sabihin, I hereby acknowledge honorable mayor, 'di ba? Pag madating, ina-acknowledge siya. May para makalaman ng mga tao doon na dumating na yung mayor. Amen. Dahil tayo din bilang believer ay dapat ina-acknowledge natin yung presence ng Holy Spirit. Amen. At responsibilidad natin yun. Pangalawa, sabi dito, we can fill with the Holy Spirit by creating spiritual atmosphere. True? Sabi, true ano? Sabi, ang Holy Spirit daw is we create an atmosphere. Amen. Diba kapag ang atmosphere is magulo, parang ayaw mo pumunta. Pag ang atmosphere, depende ba kung atmosphere ay ganito, kung saan yung mga atmosphere ng mga lasenggo, 'di ba? Pag lasenggo ka, gusto mo pumunta sa mga atmosphere ng mga marites tsaka mga chismoso, 'di ba? May mga kanya-kanyang atmosphere. May kanya-kanyang mga lugar kung saan ay nagiging isang lugar na kung ano yung namamayagpag doon. Amen. 'Di ba may mga lugar ng mga chismosa, alam mo na kagad yun, dito yun sa lugar ng kanto. Amen. Ang Holy Spirit, we can create an atmosphere with the Holy Spirit. Amen. Sabi dito, paano daw? Number 1, how to create speaking with one another the word psalms. Amen. Kahit sabi nga sa Biblia, 1 or 2 gather in my name, ando doon ang ating Diyos. 'Di ba? 2 o 3 na nagkakatipon sa aking pangalan, hindi lang naman ng ating Panginoong Jesus, ano din yung Holy Spirit. Amen? Kaya, we create atmosphere. Amen? Imbis na nagchichismisan tayo, pagchismisan natin ang salita ng Lord para to create atmosphere. Amen? Pangalawa, singing hymns and spiritual songs. Sa panahon ng Old Testament, mga hymno sila, mga mababagal yung mga kanta. Yan, mga spiritual songs. Di pa natin napakinggan, pero pag nakakarinig ako ng mga Hebrew song, may mabiblis din naman sila. Pero sa atin, mga gospel song. Amen? Pwede tayo makinig. Depende siguro sa gusto mo. Kung saan ka makakreate ng atmosphere. Kung gusto mo yung mga slow song or fast song, diba? Depende dun sa experience mo sa Holy Spirit. Amen? Kasi depende yan, di ba? Kung sa asawa mo gusto mo lagi romantic song. Para mayroong atmosphere of romantic atmosphere. Amen? Pangatlo is making melody in your heart to the Lord. Amen? Paano yung making melody in your heart to the Lord? Kahit ikaw lang mag-isa, di ba minsan meron pumasok sa isip mo na isang kanta na kahit ay gusto mo nang kalimutan, hindi mo tanggal-tanggal sa isip mo. Meron ba nangyari sa inyo yun? Sa amin ni Bajek, lagi may nanggaganon. Pag may kinanta si Bajek na isang kanta na nakapakinggan namin sa Facebook, Reels, TikTok, minsan di ba kahit hindi mo na pinakinggan, pero paulit-ulit na yung paulit-ulit na nagre-replay sa utak mo na para ayaw mawala kahit matutulog ka na yung sa isip mo. Minsan napapakanta ka pa nga Diba? Hindi mo subconsciously napapakanta ka. Minsan napapa-indak ka. Diba? Yun yung making melody. Diba? Imbis na yung pakinggan natin yung mga kanta ng Lord. At maging melody natin. Hindi mo kailangan sabihin yung lyrics kahit yung tono lang. Diba? Amen. Pang-apat, sabi dito, giving thanks to the Father for everything. Amen. Pasalamatan natin ng Lord. Kahit ngayon nga, pwede mo, habang nakikinig ka ng salitang ito, pwede ka magpasalamat sa Lord. Amen? Pwede ka magpasalamat sa Tatay at sabihin mo, Lord, salamat at naiintindihan ko na ang iyong mga salita. Amen? Sabi dito, allow the Holy Spirit in the spiritual atmosphere to fill your heart with His love, joy, peace, grace, presence, and power. Amen? Sabi daw, paano daw natin magpipil ng Holy Spirit, yung spiritual atmosphere, kailangan natin i-allow. Amen? Merong decision. Kasi, ang pag-ibig, sabi nga ni Pastor Wilbert, hindi siya, ang pag-ibig daw, hindi siya nafe-feel.
kailangan daw siya ng decision. Kung di natin decision na i-allow natin yung Holy Spirit sa puso natin, yung pag-ibig niya, yung joy niya, hindi natin ito mararanasan. Kailangan nating i-allow. Amen? Sabi dito sa Matthew 5:6, "Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled." Paano ba yung ano ba ang itsura ng taong hunger and thirst? Amen? Diba yung lahat gagawin mo kahit gumapang ka, pag uhaw na uhaw ka, kahit gumapang ka, kailangan mo makakuha ng tubig. Diba nakakita ka na ng taong uhaw na uhaw? Talagang walang nasa isip yan. Hindi ka nga papansinin yan basta diretso lang isip niyan, maghanap ng tubig dahil pag uhaw na uhaw ka na talaga. Yung ibang mga matter, yung ibang mga pangyayari, hindi mo na minsan namamalayan dahil nakapokus ka. Diba? Naka-laser focus ka doon sa uhaw mo at sa gutom mo. Amen? Pag gutom ka, anong ulan? Diba? Pag gutom ka, pag uwi mo ng bahay, anong unang pupuntahan mo? Diba? O pupuntahan mo kagad kitchen, hindi ka pupunta sa kwarto. Kasi gutom na gutom ka Punta ka sa kitchen, punta ka sa rep, maghahanap ka ng pagkain, kung saan ang pwedeng maluto. Ayun yung nakapokus ka doon sa goal mo na maibsan yung gutom mo. At ang purpose mo is, ang gagawin mo talaga, ang drive mo is pumunta sa kung saan magkakasatisfy yung hunger mo. Amen? Kaya dito, sabi dito, kung meron tayo hunger and thirst for righteousness, diba sabi dito, blessed daw tayo kasi tayo daw ay bubusigin. Amen? Tayo ay makakahanton. Diba? Kung tayo gutom na gutom at nakita mong nakakain ka, parang iba yung pakiramdam. Iba yung pakiramdam at nabusog ka. Sabi dito, paano daw natin magkakaroon ng hunger and thirst? Paano tayo mapifeel? Is, kailangan daw naman nating i-avoid. Ano ba yung kailangan nating i-avoid? Merong guideline para ma-feel ng Holy Spirit. Is meron naman dapat na i-avoid. Amen? Sabi dito, sa number 1, grieve not the Holy Spirit. Anong ibig sabihin nun? Don't make Him sorrowful. Amen? At sinabi ko nung linggo, di ba, ang Holy Spirit is hindi siya force, hindi siya kapangyarihan, kundi person siya. Wala man siyang katawan tao, pero meron siyang pakiramdam, nasasaktan siya, nagdi-decide siya, di ba? May consciousness siya. Kumbaga, may emotion siya. Kaya, meron din siyang, nagululungkot din siya every time na nagigrieve natin siya. Every time na hindi natin ginagawa yung kalooban niya. Nalulungkot o nagigrieve ang Holy Spirit. Amen? Sabi dito, kasi ang Holy Spirit is isa siya sa person ng triune God. Amen? Isa siya sa persona ng isang Diyos. 'Di ba? Kaya sabi dito sa Ephesians 4:29 to 32, sabi, "Do not let any unwholesome talk come out of your mouth, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit who they listen." Amen? Paano daw natin nagigrieve ang Holy Spirit? Every time na nagsasalita tayo na hindi according sa salita ng Lord. Hindi batay sa salita ng Lord. At hindi nakaka-build up ng ating spiritual na kalakasan. Amen? Sabi dito is kailangan daw natin ang pag-usapan natin yung mga nakaka-helpful to build up others and according to their needs. Yung Bible study, tingin nyo kaya nakaka-build up ng ano yun? Ng spiritual natin at nung nakakarinig sa atin? Ako naniniwala nakaka-build up yun. Kaysa pumunta ka dun sa chismisan. Sa tingin mo kaya pag nagpunta ka sa chismisan, at tas ikaw yung naririnig nagchichismisan, di ba? Hindi mabibuild up. Lalo kang magkakaroon ka ng hate, anger. Mas maririnig mo, ay alam mo, kumarin, may balita ako na sabi ikaw gando ka daw. Di ba?
chismosa ka daw. Pero sabi, galit na galit ka. Siyempre, ayun yung mga hindi nakaka-build up na sa ating spiritual. Kundi lalong bumabagsak ang ating spiritual life. Amen? At nagigrip, nalulungkot ang Holy Spirit doon. Sabi dito, and do not grieve the Holy Spirit of God, with whom you were sealed for the day of redemption. Tandaan natin dito, sabi, we are sealed. Amen? Meron na tayong tatak. Sinelyuhan na tayo ng Holy Spirit. Kaya, sabi ng napakinggan ko, ang Holy Spirit sa panahon natin ngayon, sa panahon kasi nila, di ba, yung iba-ibang pinag-aralan natin, iba-ibang galaw ng Holy Spirit sa Old Testament. Sa New Testament, yung binigay na sa atin ng ating Panginoong Isus, yung Holy Spirit, iniwan nila sa atin as comforter. Naniniwala ako na sinil na tayo. Ibig sabihin, hindi na mawawala ang Holy Spirit. Para sa akin, hindi na mawawala ang Holy Spirit. Nagigrieve siya, pero hindi niya man sinabi, He will abandon us. Di ba? Nalulungkot siya. At dadating yung panahon na nagiging kalyo yung puso natin. Amen. Pero naniniwala naman ako, kung totoo tayong Kristiyano, hindi tayo nagpa-practice ng kasalanan. Amen. Ibig sabihin na, paano naman yung iba na hindi na nakabalik? Natanggap kayo? Ang tanong ko kasi, baka hindi talaga nila natanggap yung Holy Spirit. Kala lang nila. Diba? Hindi talaga sila naselyuhan. Diba? Hindi talaga nila natanggap ng totoo ang ating Panginoong Hesus. Baka sa lips lang. Kasi sabi, kung ang Spirit ni Christ nasa sa atin, we do not practice sin. Diba? Nagkakamali tayo, pero hindi nagpapatuloy. Hindi nagiging habitual. Amen? Kaya, pag merong habitual sin, tingnan natin yung sarili natin. Ba talaga, anak ng Lord? Ikaw na lang ang Lord ang nakakaalam nun. Amen? At naniniwala ako na hindi mo rin hahayaan na nasasaktan yung taong mahal mo o yung Diyos na mahal mo. Amen? Ganun din naman, di ba, pag ang isang tao mahal mo, pag kung totoong mahal mo, ayaw mo siya masasaktan. Sabi dito, paano daw natin para hindi natin mag-grieve ang Holy Spirit? Sabi dito sa verse 31, get rid of all bitterness. Tanggalin daw natin yung kasamaan ng loob. Diba? Maging mapagpatawad tayo. Rage and anger. Amen? Kung ano yung bagay na nagpapagalit sa iyo. Amen? Tanggalin mo sa buhay mo. Amen? Kung ang social media nagpapagalit sa iyo, tanggalin mo. Amen? Sabi dito, pero pag mismo nagpapagalit sa iyo, tatanggalin mo sa buhay mo. Natawa lang si Bajek. Di kasi, pag ang misis mo, mahal mo yan, hindi mo yan gagalitin, aasarin mo lang. Amen? Iba yung ginagalit, iba yung inaasar lang. Sabi dito, brawling and slander along with every form of malice. Amen? Be kind. Sabi dito, be kind and compassionate to one another. At sabi dito, hindi lang yung one another, hindi lang yung kapwa Kristiyano, kahit sa ibang tao, maging compassionate tayo. Forgiving each other, magpagpatawad daw tayo. Kasi kung di tayo marunong magpatawad, paano pa kaya yung Diyos na hindi na nakikita, paano tayo patatawarin? Kaya napakahalaga yung pagpapatawad. Amen? Just as in Christ, God forgave you. Amen? Ang prerequisite ng kapatawaran ng Lord sa atin is tayo mismo, marunong din tayo magpatawad. Amen? Lagi siya sabi ng Lord yan, kahit doon sa Lord's Prayer, di ba? Sinabi rin yun, we must forgive. Sabi, forgive those who are trespasses. Diba? Pangalawa, una, do not grieve not the Holy Spirit. Pangalawa, quench not the Holy Spirit. Ang sabihin ng quench not, don't put out the Spirit fire or restrict. Ibig sabihin kasi ng quench, nire-restrict natin or tinatanggal natin yung apoy. Diba? Tinatanggal natin yung apoy, yung momentum ng Holy Spirit. Sabi dito sa 1 Thessalonians 5:19, do not quench the Spirit. Do not put out the Spirit fire. Yung quench, ano yan makikita mo yung, di ba yung sa mga sword, bagang-baga na yung sword.
ang tawag, ang sword sa kaning katana, di ba, pag pina-forge yan, pinapainit yan ng bagang-baga. Tapos, kino-quench. Sabi nung binulubog sa tubig para mawala yung apoy, yung init. Ayun yung ibig sabihin ng quenching. Is, tinatanggal mo yung init. Di ba? Yung spirit, yung spirit fire, tinatanggal mo yung init. Sabi dito, understanding and living out in this experience with the Holy Spirit will cause the Holy Spirit to immerse, baptize us in Him. Amen. Example daw nito is yung isang pitchel na puno ng tubig, tapos yung isang baso, lulubog mo dun sa loob. Ayun yung ibig sabihin ng immerse. Diba? Punong-puno, nag-uumapaw. Nakalubog yung glass of water, glass na tubigan, nakapasok sa loob ng pitcher. Oh, amen. Ayun yung kailangan natin na totally immerse sa Holy Spirit. Amen. Hindi kalahati, hindi 1/4, hindi hanggang labi, kundi totally immerse. Kasi isip natin, punong-puno hanggang labi ng baso. Hindi yun yung nire-require sa atin. Ang gusto ng Lord, di ba sinalina ng pitcher hanggang bibig. Hindi yun ang gusto ng Lord. Gusto niya nakapasok tayo doon sa yung pinambubuhos, yung ano ba tatagal sa pitcher? Pitchel. Pitchel para sa Tagalog. Kaya ayun yung gusto ng Lord na experience natin, yung baptism of the Holy Spirit, totally immersed. Sabi, when our lives are immersed in the Holy Spirit, we will experience the power of God in our life. Amen? But minsan, hindi natin na-experience yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. Kasi, minsan, hindi natin nahayaan ang Holy Spirit na mamuhay sa buhay natin. Amen? Meron pa rin mga bagay na mas gusto natin, mas inuuna natin. Amen? Kasi unang-una dyan, yung lagi sa nasabi ni Pastor Wilbert, kayabangan, ano pa isa? Katigasan ng ulo, at katamaran. Ayan yung tatlong nagpapahinto o nagpapabansot ng isang Kristiyano. Yung kayabangan, katamaran, at katigasan ng ulo. Amen? Ayaw niyang sumunod. Pag sinabi ng Holy Spirit, sharean mo yan, ayaw mong sumunod. Tigas ng ulo mo. At pag sinabi, mag-aral ka ng salita ng Lord para makapag-share ka ng Word of God. Ay, natamad ako, hindi ko naiintindihan yan. Amen. Doon, nagkaka-problema, nababansot, magkakaroon ng spiritual bonsai. Sabi nga ni Pastor Wilbert, spiritual bonsai. Hindi na lumalago. Amen. Kaya kung gusto natin experience ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin, diba, sabi dito, we must immerse in the power of the Holy Spirit. Amen. The very fundamental question that we need to answer, ito yung unang tanong. Did you receive the Holy Spirit when you believe? Amen. Yung naniwala ba tayo is na-receive ba natin ang Holy Spirit? Amen. Ako naniniwala, kung totoo nating tinanggap ang ating Panginoong Hesus bilang tagapagligtas at Panginoon ng buhay natin, naniniwala ako, na-receive natin. Ang problema natin, minsan kasi, hindi natin alam. Kulang tayo sa kaalaman. Diba? Na-receive na pala natin. Diba? Minsan may mga ganyan tayo Nabigyan ka na pala hindi mo pala alam, hindi mo nagagamit yung benefits na binigay sa'yo. Kasi hindi natin alam. Wala tayong wala tayong knowledge doon. Diba? Sayang yung binigay sa atin, iniwan sa atin kung tayo mismo hindi natin alam. Amen. Paano natin malalaman? Diba? Paano natin malalaman? Sa pagsasaliksik ng salita ng Lord. At i-upgrade natin yung ating knowledge sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Lord. Amen. At ngayon napakadali na. 'Di ba? Napakadali na, 'di ba? Pumunta ka lang dun sa mga TCTL na church, ang dami mga mapapakinggan. 'Di ba? Punta ka lang sa CCF na website, ang dami mo mapapakinggan.
Di ba? Pero mamili tayo ha. Baka mapunta ka kay sa website ni Kibuloy. Naku, baka iba na yung mapakinggan mo. Kailangan maging mapili pa rin tayo. Dapat alam pa rin sa salita ng Lord. Diba? Bible-based, Christ-centered. Amen. At maging maingat din tayo. Kasi, marami kasi sa panahon ngayon, marami talagang nagiging napapalayo. Diba? Napapalayo na doon sa totoong turo. Kaya maging matiyag tayo. Kung mayroon kayo narinig na ganito, hindi nyo talaga maintindihan, pwede po kayo mag-tanong. Amen. Si Pastora. Okay, sakit. Sabi sa Acts 19:1-7, it happened that while Apollos was at Corinth, Paul passed through an inland country and came to Ephesus. There he found some disciple. Si Paul daw, bago siya pumunta sa Ephesus, kasi si Apollos nasa Corinth siya, papunta siya sa Epeso, meron siyang mga nadaanan mga disciple. Hindi ito yung mga first-hand disciple, ito yung mga disciple. Pero, dahil nagpasa-pasa na yung pag-disciple at hindi naging accurate yung turo, hindi nabahagi yung kaalaman patungkol sa banal na espiritu. Kumbaga na sila na hindi nila na yung na word ng Lord na na sila na obsolete na yung kanilang turo. Amen. Sabi din sa verse 2, and he said to them, did you receive the Holy Spirit when you believed? Sabi nila. And they said, no. Sabi, hindi namin alam kasi hindi namin alam. We have not even heard that there is a Holy Spirit. Kasi kaya din sabi nila hindi nila na-receive kasi hindi nila naiintindihan, hindi nila napakinggan, hindi nila nalaman. 'Di ba? Yung nalaman nila. Amen. Kaya doon sila naniwala. Sabi dito, and he said, into what there were you baptized? Sabi ni Paul, tinanong sila, saan ba kayo nabaptize? Sabi nila, they said, into John's baptism. Ang kanilang katuruan pa, na kay John pa. And Paul said, John baptized with the baptism of repentance. Yung baptism of repentance kasi, is ito yung tinuturi diyan bago dumating ating Panginoong Hesus. 'Di ba? Kasi sabi nga siya yung magpe-pave ng way ng ating Panginoong Hesus. Kumbaga, bago dumating ating Hesus, ayun yung tinuturo niya. 'Di ba? Yung baptism of repentance. At lang sila doon, nakahon lang sila doon sa baptism of repentance. Amen. Natanggap nila. Pero nagkaroon sila ng hindi sila nag-upgrade. Hindi nila nalaman na mayroon pang bagong galaw ang Panginoon, ang Diyos. Ayun yung pamamagitan ng Holy Spirit. Amen. Sabi dito, telling people to believe in one came after him. That is Jesus. On hearing this, they were baptized in the name of our Lord Jesus. Amen. Ang baptism ng Holy Spirit, yung sa pamamagitan ng baptism ng the name of our Lord Jesus. Yung baptism of repentance. And when Paul had laid their hands on them, the Holy Spirit came on them, and they began speaking in tongues and prophesying. They were about 12 in all. Amen? Sabi, Jesus assured that if we will ask the Father to give us the Holy Spirit, we will surely receive it because it is a gift promised to us by the Father. Amen. Sabi dito, sigurado tayo kung tayo ay mag-aas sa tatay na bigyan tayo ng Holy Spirit. Sabi dito, we will surely, sigurado na marireceive natin dito. Ang problema, kung alam natin. Di ba? Parang ganito lang yan eh. Mayroon daw ayuda, pero hindi mo alam kung saan kukuhain. Di mo alam. Di ba? Paano marireceive? Dapat malaman mo. Dapat meron kang knowledge kung saan, kung anong oras. Diba? Kasi kung hindi mo alam yung oras tsaka yung location, hindi mo talaga makukuha. Amen. Dapat alamin. Ganun yung ang Holy Spirit. Dapat alamin natin. Kasi sa panahon ng Old Testament kasi, hindi pa yung mga Hudyo kasi, hindi pa nila ma-distinguish kasi sa kanila, isang Diyos. Diba? Isang Diyos yung Father lang.
Ayun lang laging nakikita nila. Hindi nila nakikita yung galaw ng Holy Spirit. Pero andun na yung Holy Spirit. Yung iba lang ang nakaka-experience katulad ni David, 'di ba? Kilala niya ang Holy Spirit kasi na-experience niya. Ang problema, yung mga priest noon, hindi nila kilala. Kaya yung mga ibang mga Hudyo, hindi nila kilala kasi iba yung kanila natatanggap na turo. Amen. Kasi ang alam nila isang Diyos, pero wala isang persona. Walang Father, Son, and Holy Spirit. Wala 'yon. Isang Diyos, pero parang isang persona lang, isa lang yung Diyos. Kaya hindi nila naintindihan ng Holy Spirit ay Diyos din. Kala nila ay kapangyarihan ng Diyos. Naririnig nila, nababasa nila, pero hindi nila naiintindihan. Amen? Sabi dito, pag-aralan naman natin ngayon, yung fruit, di ba, tinilehans ni Paul yung mga nagkaroon sila ng Holy Spirit. Ngayon, kailangan meron bunga. Amen? Sabi dito, 3 kinds of fruit of the Holy Spirit. Unang-una, fruit of good works. Sabi sa Ephesians 2:8-10, for by grace you have been saved through faith. Amen? And this is not your own doing. It is the gift, not the result of works, so that no one may boast. Amen? Bilang utang na loob, ba masasabi ko, o bilang sa grace na binigay sa atin ng Lord, bilang ganti sa Lord na dahil niligtas niya tayo, ang ating pwedeng gawin is gawin yung kalooban niya. At anong kalooban niya? Is doing the good works. Amen? Kasi sabi nga ng ating Panginoong Hesus, kung ang Diyos ay mabuti at nakakonect tayo sa Lord, naniniwala ako na kung saan ka nakakonect, ayun ka. Diba? Kung nakakonect ka sa drug lord, drug addict ka rin, o drug pusher ka. Diba? Kung saan ka nakakonect, ayun ka. Kung nakakonect ka sa Diyos, sure na sure ako na magbubunga ka ng kabutihan dahil ang Diyos ay punong-puno ng kabutihan. Sabi dito, for we are His workmanship created in Christ for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Amen. Pangalawa is fruit of the Spirit. Ano ba yung fruit of the Spirit? It's a good works. Ito ang fruit of the Spirit. Sabi sa Galatians 5:22-23, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such thing there is no law. Amen? Sabi, kung meron daw tayong fruit of the Spirit, nade-develop. Hindi man lang 100%, pero nade-develop. Naniniwala ako nade-develop. Nung araw, hindi ka pasyensyoso, ngayon nagiging pasyensyoso ka na. Unti-unti, little by little, from glory to glory. Amen? Dati, kapalaaway ka. Ngayon, peacemaker ka na. Amen? Ang daming, sabi dito, ito yung mga fruit of the Spirit. At dapat nakikita sa buhay natin yan. At sa Galatians 5:16-18, but I say, walk in the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. Amen? If we walk in the Spirit, yung ating flesh is mawawala yung desire niya sa anuman na pleasure na nagbibigay ng spiritual death sa atin. Namamatay o nanghihina, spiritual nanghihina, sickness. Sabi, for the desires of the flesh is against the Spirit, and the desires of the Spirit is against the flesh. For those who are opposed to each other to keep you from doing the things you want to do. But if you are led by the Spirit, you are not under the law. Amen? Ang Spirit and flesh is opposing, diba? Nag-o-oppose siya sa each other. At hindi pwedeng paglinggo, nag-walk ako sa faith as a Spirit. At pag Lunes hanggang Sabado, nag-walk ako sa desire ng aking flesh. Diba? Sabi ng Lord, you are a lukewarm Christian. Pag ang lukewarm Christian tayo, sabi ng Lord, hindi pwede yun.
diba, mag-decide tayo kasi sabi ng Lord is isusuka niya tayo. Amen? Sabas gustuhin niya pa na malamig ka, at kung magpakalamig ka na, kung makainit ka, magpakainit ka na. Amen? At na problema naman pag nagpapakalamig, baka matuluyan tayo. Maging tayo, yung naninigas na doon sa may yelo, di ba? Maging tayo, maging hindi na tayo makagalaw. At pangatlo, sabi dito, fruit of soul winning sa Matthew 4:19, and he said to them, follow me and I will make you fishers of men. Amen. Problema, yung 1 and 2 medyo nalalakaran na natin eh. 'Di ba? Nalalakaran na natin yung 1 and 2, yung fruit of good works and fruit of the spirit. Yung pangatlo, medyo ito tayo medyo i-enhance natin. Yung fruit of soul winning. Amen. Required ba sa atin? Amen. Kasi ito yung binigay sa atin na huling habilin sa atin ng ating Lord. 'Di ba? Yung soul winning, make disciple on every nation. Hindi naman sinabi si pastor ang may make disciple, si elder, or sino man, kundi lahat tayong believer of Christ, tayo mga follower ni Christ, kailangan tayong mag-soul winning. Amen? Kailangan ba nating sa kalye? Di ba sabi nga ni Pastor Wilbert, kung saan ka inassign ng Lord, pero kung sa kalye, wala namang problema kung doon ka tinawag eh. Pero kung saan ka inassign ng Lord, sa marketplace mo, doon tayo mag-soul winning. Amen? Kung sa school, mga classmate mo, trabaho, mga co-worker mo, di ba? Huwag tayong makahon sa loob lang ng church. Amen? Hindi yun yung purpose natin. Ang purpose natin sa labas ng church. Amen? Kaya, sabi dito, ayun yung, paano tayo makaka-soul winning? Alamin natin yung paraan. Diba? Alaman natin kung paano. Kasi hindi man tayo makapag-soul winning naman na hindi natin alam kung ano yung gagawin natin. Kailangan natin i-equip yung sarili natin para makapag-soul winning tayo. Diba? Parang nangingisda yan eh. Pupunta ka ba dun sa may palaisdaan na wala kang pamingwit? Wala kang pain? Diba? Wala kang dala. Dala mo lang kamay mo. Tingin mo makakahuli ka ng isda. Mahirapan ka nun. Kaya kailangan i-equip natin yung sarili natin. Ano ba yung kailangan nating fishing rod? Ano ba yung pain natin? Diba? Pag na-equip tayo, at paano natin gagamitin? Ano ba yung method? Diba? Pag nalaman natin yon, makakahuli ng isda. Ganoon din yung pag-soul winning. Dapat alamin natin kung paano. Diba? Ano yung mga strategy para makapag-soul win tayo. Pag alam na natin, magagawa na natin namang mas madali. Kasi mahihirapan talaga tayo kung hindi tayo equip. Kung hindi tayo equip sa knowledge ng Lord. Amen? At napakadali na lang ngayon dahil mag-YouTube ka lang, di ba? Mag-research ka, makakakuha ka. Hindi ka tulad nung araw, ng hirap. Kaya ngayon, mas madali na yung information. Amen? At, di ba, kung saan tayo nilagay ng Lord, doon tayo maging fishers of men. 2 Peter 3:9, the Lord is not slow to fulfill His promise, as some count slowness, but it is patient towards you, not wishing that should perish, but all should reach repentance. Amen? Sabi dito, hanggat hindi pa huli ang lahat, kasi dadating kasi yung panahon, talagang ang Diyos is, sasabihin niya, enough na yung aking pasensya sa tao. Tapos sagad-sagaran na ang kanilang kasalanan at i-judge sila. At kung hindi tayo kikilos, 'di ba? Kawawa naman yung mga taong, 'di ba, hindi nakapag-repent bago i-judge sila ng Lord. Sabi, may the believers demonstrate the first two fruits in their lives but are fruitless in the third one. Kasi kaya nagiging fruitless is hindi tayo equipped kung paano yung gagawin natin. Amen? Kung paano yung gagawin natin. Sabi, Luke 13:6-9, and he told to this parable, a man who had fig tree planted in the vineyard, he came and seeking fruit on it and found none. And he said to the vine dresser, look, for 3 years now I have came seeking fruit on this fig tree and I find one. Amen? Sabi, cut it down. Nako.
Ay mahirap. Cut it down daw. Why should I use it up to the ground? He answered to him, Sir, let it alone this year also until I dig out and put on a manure or a fertilizer. Sa Matthew 29:18-19, in the morning as he returning to the city, he became hungry. And seeing a fig tree by the wayside, he went to it and found nothing on it but only leaves. And he said to it, May the fruit ever come from you again. And the fig tree withered once more. Amen. Naniniwala ako na kung totoo tayong Kristiyano, tayo ay magbubunga. Hindi lang ng fruit of the Spirit o fruit of good works, kundi magiging yung pati yung fruit of soul winning, magbubunga tayo. Kasi yung naniniwala ako, yung fig tree na to, ito yung bansang, yung mga Pharisee, yung mga, nasabi nila maka-Diyos sila, pero wala silang hindi makikita sa kanila, yung tatlong kinds of fruit. Amen. At naniniwala naman ako na hindi tayo doon. Amen? Hindi tayo doon. Kaya ang Israel noon, di ba? Inano sila ng Lord. Binigay na yung trabaho sa banghintil na kasi hindi magampanan ng bansang Israel yung kailangan nilang gawin. Amen. Sabi dito, the coming of the Holy Spirit in the life of the believers is the key to fruitfulness. Amen. Ano daw yung susi na para tayo magkaroon, hindi tayo maging fruitless? Ang Holy Spirit. Kailangan natin yung power. Amen. Yung power ng Holy Spirit. Kasi kung hindi natin, walang Holy Spirit, hindi natin magagawa yung mga bagay na dapat nating gawin. Kahit ang ating Panginoong Hesus, yung dito siya sa katawang lupa, kailangan niya yung power ng Holy Spirit. Amen? Tatanungin ko ulit kayo. Sabi dito, did you receive the Holy Spirit when you believe? Kayo po ang mga kasagot niyan. Examine natin ang sarili natin. Diba? Simula bang tanggapin ko ang ating Panginoong Hesus? Nagbubunga ba ako? Diba? Yung 1, 2, and 3. Yung fruit of good works, fruit of the Spirit, and the fruit of soul winning. Doon natin makakategorize o ma-evaluate natin ang sarili natin kung talagang na-receive ba natin ang Holy Spirit. Amen? The real proof that the believer received the Holy Spirit is when he becomes a witness for Christ. Amen? Be a witness. Ano ba ibig sabihin ng witness? Diba? Makita sa atin yung image ni Christ sa buhay natin. Amen. Pag nakita yung image ng Christ natin, daling makapag-share o makapag-impart, 'di ba, ng salvation. Sabi nga si Papaps noon, tatandaan ko, pag nag-share siya dati sa isang Hapon noon, foreigner doon sa Cultural Center of the Peace, sabi sa kanya ng foreigner, I saw your face glowing. Amen. Sabi dito, nagniningning kanyang mukha. Kasi nakita sa kanya yung proof, di ba? Yung power ng Holy Spirit. Di naman ibig sabihin kapag nag-share tayo, nagniningning kagad tayo. Depende pa rin sa paggalaw ng Lord. Sa Acts 1:8, sabi dito, but you will receive the power when the Holy Spirit comes in you, and you will be the witness, says in Jerusalem, in all Judea, Samaria, and to the ends of the earth. Ayan yung ng Lord eh. Ayan yung hindi na sila magbibitis sa Israel eh. Hanggang sa kaduluduluhan ng mundo. Problema, hindi nila pinulpil, kaya nagkaroon ng shifting. Diba? Ibinigay yung evangelism o yung pag-spread ng gospel sa mga hintil o sa atin na hindi mga Hudyo. Sabi, how to receive the Holy Spirit? Number 1, acknowledge that you have not yet experienced the coming of the Holy Spirit. I-acknowledge natin. Be humble. Be humble enough na, Lord, yung buhay ko ganito, gusto ko pang maranasan. I-acknowledge natin. Amen. Sabi nga,
i-decide natin. Kailangan tayo mag-decide. Sabi sa Acts 19:2, and he said to them, did you receive the Holy Spirit when you believed? And they said, no, we have not yet even heard that there is a Holy Spirit. Wala silang knowledge. Kaya, inamin nila, Lord, talaga din namin alam. Diba? At gusto naming maranasan. Ayun yung kailangan nating uhaw. Be sure that you are, pangalawa, be sure that you are already received Jesus as the center of your faith and in you of your life. Ang prerequisite ng Holy Spirit is yung ating pag-receive sa ating Panginoong Hesus. Yung pagtanggap natin, yung kanyang ginawa, pag-acknowledge sa ginawa ng ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Amen? Kasi ayun yung maglilinis sa buhay natin, sa ating espiritu. At doon pa lamang makakapanahan ang Holy Spirit. Kasi ang makikita sa atin ngayon, hindi na yung righteousness natin, kundi ang righteousness na ng ating Panginoong Hesus. Kaya makakapanahan na ang Holy Spirit. Sa Acts 19:3-5, and he said to them, into what when we were baptized, then said into John's baptism, and Paul said, John baptized with the baptism of repentance, telling the people to believe in the one who has come after him, that is Jesus. And hearing this, they were baptized in the name of our Lord Jesus. Pangatlo, by faith. Amen. Manampalataya tayo na the Holy Spirit coming into your life as I pray and lay my hands to impart you. Amen. Mamaya magpe-pray tayo para ma-receive natin ang Holy Spirit sa buhay natin. Kung meron man maniwala tayo na by faith na i-receive natin. Amen. Kasi kung hindi tayo maniniwala, kahit anong prayer natin, hindi natin ito matatanggap. Amen. Sa John 20:22, and when he had said this, he breathed on them and said to them, receive the Holy Spirit. Amen. Sabi niya ating Panginoong Hesus, receive the Holy Spirit. Di pa siya namamatay dito, pero kiniwiken na o binuhay na ang kanilang, kasi patay tayo yung Espiritu sa kasalanan eh. Pero kiniwiken na ng ating Panginoong Hesus para maging ma-ready na ang ating spirit, ang ating buhay para ma-receive ang Holy Spirit. Sabi sa Acts 19:6, and when Paul had laid hands on them, the Holy Spirit came on them, and they began speaking in tongues and prophesying. Amen? Pag pinag-pray ko kayo at di kayo nag-speak in tongues at nag-prophesy, okay lang yun. Amen? Develop natin. Ang mahalaga, naniniwala tayo. Kasi kanya-kanyang kaparaanan ang ating Panginoon, ang manifestation ng Holy Spirit. Amen? Kasi meron dyan, naniniwala ako, meron taong nag-speak in tongues, pero wala sa kanyang Holy Spirit. Pwede ba yun? Pwede. May naririnig na akong mga ganun. Di ba kasi sabi ko nakaraan, hindi siya manifestation ng power ng Holy Spirit. Sabi, the real proof that believer receive the Holy Spirit is when he becomes a witness. Amen? Kailangan daw maging witness tayo. Bigyan nyo lang ako ng konting panahon pa, mga 10 minutes. Sabi, how to be filled with the Holy Spirit. Sa Ephesians 5:15-20, kasi daming mga verse na napakahaba. So be careful how to live. Don't live like ignorant people. Huwag daw tayo maging ignorante. Yung sasabi ko, kaya di natin alam na may Holy Spirit, ang galaw ng Espiritu Santo, kasi ang mga tao ay mga ignorante. Sabi, but like wise people, make good use of every opportunity you have, because these are evil days. Don't be fools then, but try to find on what the Lord wants you to do. Sabi, do not get drunk in wine, in which only ruin you. Instead, be filled with the Spirit. Speak one another with the words of psalms, hymns, and sacred songs. Sing hymns and psalms to the Lord with praise in your heart. In the name of the Lord Jesus Christ, always give thanks for everything to God the Father. Una, be careful. Number 1, be careful. Sabi, how to be filled with the Holy Spirit. Nang una is be careful how you live by knowing and doing the will of God. How do we know the will of God? Sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Amen. Ito yung ating guideline sa buhay natin para malaman natin yung salita, ang kalooban ng Lord is yung kanyang salita, ang Biblia. Amen. Doon natin malalaman kung anong kalooban ng Lord sa atin. Ephesians 5:15-17, so be
careful how you live. Maging maingat tayo sa ating pamumuhay. Kasi ang panahon ngayon is napaka sama na. At ang ginagawa nilang tama, ang mali ginagawa nilang tama. Amen? Kumbaga, dinideceive, kinukumpuse tayo. Kaya kailangan tayong be careful sa ating pamumuhay. Pangalawa, grieve not the Holy Spirit. You hurt the Holy Spirit. Wag daw natin saktan ang Holy Spirit. Amen? Sabi dito sa Ephesians 4:30-32, basahin ko lang yung isang verse. And do not make the Holy Spirit sad, for the Spirit of God's mark of ownership on you, and guarantee that they will come when you will set you free. Amen? Tayo ay meron na tayong mark ng ownership ng Lord. Pangatlo, quench not the Holy Spirit. Ito yung sinasabi ko kanina. Inulit ko lang. Huwag nating i-restrict o patayin yung momentum sa buhay ng Holy Spirit sa buhay natin sa pamamagitan ng masasama nating mga habits. Kasi ayun yung mga habits natin ang magpapaquench sa Holy Spirit. Pang-apat, live in the buoyancy of the Spirit. Amen? Sabihin nun, yung ano ba yung buoyancy? Nakalutang tayo sa Espiritu. Imbis na nakalutang tayo sa wine or sa kung sabihin nun, maging mapulpil sa atin, magampanan ng Holy Spirit kung ano man yung pinagagawa sa atin. Huwag natin siyang pigilan. Sabi dito, bilisan ko na po, after receiving the Holy Spirit, we will be willing to undergo retraining. Ito yung mahalaga. Kailangan nating mag-undergo ng retraining so that you will become effective witness to the Lord Jesus Christ. Amen? Kasi kung hindi tayo mag-train, magiging mahina tayo. Diba? Kahit naman sundalo, bago yung sumabak sa gera, kailangan nilang maging physically fit, train, para pag dumating sila doon sa actual na pangyayari, magiging effective sila. Magiging nakakatakot sila kasi effective nga sila. Kasi kung tayo, hindi tayo train at equip, doon tayo nagkakaproblema. Pagdating sa marketplace, tayo yung gugulpe. Tayo yung casualties at maraming injuries. Amen? Sabi sa Acts 19:8-12, and he entered the synagogue for 3 months, spoke boldly, reasoning and persuading them about the kingdom of God. Sabi, but when some became stubborn and continued in unbelief, speaking evil in the way before the congregation, he withdrew from them and took the disciples with them, and reasoning daily whole in Tyrannus for 2 years, so that all the residents of Asia heard the word of the Lord, both Jews and Greek. Amen? Sabi dito, yung mga disciple ni Paul, di ba? 2 years sila nag-aaral para kumbaga talagang training ng sundalo, di ba? Sa training ng sundalo, pag sa Korea, 2 taon silang pupunta sa training. Sila Paul din, tinrain niya yung kanyang disciple para after nila ma-train, napakadali na lang na ma-conquer nila o ma-disciple nila ang nation. Amen? Last verse, Acts 1:8. But you will receive the power when the Holy Spirit comes on you. Sabi dito, ang magiging effect o manifestation sa atin when we receive the power of the Holy Spirit, you will be my witnesses. Ayun po yung magiging epekto ng Holy Spirit pag na-receive natin ng kanyang kapangyarihan. Diba? Magiging witnesses tayo. Buhay natin maging witnesses. And all the Judea, Samaria, and to the ends of the earth. Amen? Yung susunod, mahaba pa tong series na to. Marami pa to. Sabi ko nga, napakakapal na libro to. Ay itutuloy na lamang ng susunod na speaker. Pero bago tayo yan, mananalangin tayo. Amen? Naniniwala ba kayo na marireceive yung Holy Spirit? Amen? Sabi dito, when you believe na marireceive po natin. Amen?
Tayo po ay yumuko at manalangin. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Patuloy namin, Lord, na ina-acknowledge yung banal na Espiritu, Lord, sa buhay namin. At kung hindi pa namin alam, Panginoon, we humbly asking our Father God na ma-receive namin ito, Panginoon. Maraming salamat sa kapatawaran ng kasalanan namin sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesus na nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Maraming salamat, Lord. Dadalangin ko, Lord, ang aking mga kamanggagawa, mga church member po namin, o nakikinig ng salita na ito, Lord, na ma-receive po nila ang Holy Spirit sa pamamagitan sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Maraming salamat po, at naniniwala po ako na hindi po madamot ang Diyos para hindi natin tanggapin yung para sa atin. Amen? At maraming salamat po, Panginoong Hesus, Panginoong Diyos, sa lahat po ng salita mo na ibinigay po sa amin. Naway malakaran namin ito sa aming mga buhay. At mag-mature kami, Panginoon, sa aming journey, Panginoon. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon po, dadako na mo po tayo sa pagbibigay, at naniniwala po ako na kung ano man yung nare-receive natin, galing yun sa Lord. Diba? Siya yung may-ari ng lahat. Binabalik lang po natin para i-honor po siya, at pinapakita po natin na hindi po tayo nakadepende kung ano man meron sa atin, kung ano man natatanggap natin, kundi nakadepende tayo dun sa ating Panginoong Hesus. Amen? Kasi pag hindi natin maibigay yung ating mga tithes and offering, para siya sabi natin, kulang pa to nakadepende ako dito sa ano man meron ako at hindi mo kayang ibigay sa Lord. Amen? Kaya, kung ano man yung desire natin, sabi nga, God's loves the cheerful giver. Amen? Kayo po ay manalangin sa ating pagbibigay. Lord, maraming salamat po, Panginoon. Tinataas namin, Panginoon, ang aming mga ikapo, aming mga offering, at naway makita mo, Lord, ang aming puso, Lord, na masaya nagbibigay, Panginoon. Maraming salamat. Bless po ang aming mga trabaho, ang aming mga negosyo, at lahat ng aming sources ng income, at bigyan mo kami, Lord, ng kapangyarihan, Lord, to create wealth, Lord, para makapagbigay pa kami, Panginoon, sa iyong ubasan. Maraming salamat po. I-bless mo, Lord, ang aking mga kapatid na magbibigay, at bigyan mo sila, Panginoon, ng desire, Panginoon, na maging dependent sa iyo, Lord, kaysa sa mga bagay, Lord, na ibinibigay mo po sa amin. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen, amen. Maraming salamat po sa mga nakinig, at patuloy po tayong magbabad sa presensya ng ating Panginoon. God bless po.